ang ating tubig ginawang negosyo ng mga tao dito sa Pilipinas. Ang ngayon, ang inabutan natin, ang may-ari na ngayon, Manila Gas, Maynilad, si Ayala, pati si Pangilinan. Alam mo, wala man akong question. Magnegosyo kayo dito. I told you I will protect you. I told you that if there's any corruption, just let me know and I will handle it personally. Ang nangyari dito, matagal na to. But I remember Drilon making a side remark when I was talking about these contracts. And he said, dahan-dahan ka dyan, Presidente, kasi siya lang ang tumatawag ng Presidente. Mayor man ang, hindi man ako Presidente. Tapos sabi niya, dahan-dahan ka dyan because we can lose millions and billions of pesos in damage. Ngayon, all these years, contracts were signed during Aquino's time. Sa babae ba ito? Kay Ramos yan, no? But started with, alam ko kay Aquino itong sila faktura noon ng yan. I remember, I told you last night, we had a cabinet meeting until 4 o'clock this morning. Ito lang ang pag-usapan natin because I really adamant about the Filipino being screwed. Kawawa ba tao? Meron tayong mga masagana na 99, hindi natin ma-revive. Gusto kong i-revive yan. Walang pera, tapos kulang ang mga tao, walang pagkain, tapos ganito. We are being milked by billions and pinapabayad pa tayo ng mga fines and penalties. Ganito ang nangyari niyan. Atin ang tubig. Si Manila Gas, Manila Water, buti i-gas they should gas themselves to death. Atin ang tubig, sila ang distributor, Manila Water. Ngayon, may pumasok tayo sa kontrata na distributor lang sila. But they were treating as if it was a mining gold o diamond. Ang kontrata napakatagilid na tagilid. Because if they fail to realize the profit during the lifetime of the contract or at any period, babayad tayo sa nalugi nila. Anak ng putang ina naman ninyo kung gano'n. So, we were late because I had Solgen and ang ating secretary. You read the contract. I will make it public anyway. I cannot explain everything. For one, wala ang tulog. I had to catch up with the order paper. Ganyan ang nangyari. Guaranteed sila na kung hindi mag-demanda nila tayo. Now, last time we paid 3 because we interfered in the contract. We cannot raise or lower the rates. Sila lang. Our water, we cannot control the price to which we collect to deliver the water to the people. Wala talagang
Kaya sabi ko noon, pardon, kayo nasa negosyo, okay mo lang. Bilyar, Pimentel, okay sa akin yan. Pinaghirapan ninyo. Pero itong tubig na ito, silang ang distribute. Pinipigilan pa nga. Do you know why they were pinigilan noong walang tubig? They were waiting for the next round of increase. Kaya pinaabot yan. They were short of 3 days. Kasi walang tubig, sinabi ko, putang ina ninyo. Pag magdating ako sa Maynila, walang tubig, kumuton ko na inyong naong. Talagang, pagdating dito, may tubig. See? Walang, alam mo, sabi ko, hindi ako pwedeng mag-presidente ganito. I'm sorry. I said, I'm ready to go. Pero pag ganito, I will not go out without a bang. I-expose ko talaga yung mga mayaman na nakikinabang sa bayan na libre. I've told you before, corruption sa taas, sa pinakataas talaga. Hindi dito sa bayan mga customs. But of course, it will destroy because they deal with our fellow men. Kaya, sila, sabi mo na contributing to the deterioration of the society, ito ang grabe. Ito ang grabe. Bilyar started his housing at the sweat of his brow. Tumanda si Bilyar dyan sa trabaho na yan, including Mrs. Bilyar, the senator. Hirap yung kanila. Itong mga tao na ito. At alam mo kung bakit pumayag ang mga senador dyan? Marami yan sila. And we will expose them. And I will insist that they be tried for economic sabotage. Pag hindi nila tanggapin yung kaso na yan, I'll tell the Supreme Court now. Now is the time that we talk seriously. Nabilihan ng kaso. Ito, ipapile ko to. Economic sabotage, and I will arrest them. Lahat silang mga, patikim ko sila paano ang buhay ng preso. Kung pati ako isasali nila, sasali ako doon sa presuhan. Walang problema yan. Walang mawala sa akin. Wala akong pinapatakbong gobyerno. Pero hihilain ko sila kung ako titirahin nila. But I will make them, their life here on, very, very, very miserable. Total, kilala man sabihin na lang ninyo. Itong left, inunahan tayo. Kaya si Sal, narinig mo si, inunahan, nakaamoy ang mga ulol. And they think that they are the savior of the... No, they are not because meron kaming comparison and we have... Sabi ko kay Dominguez pati kay Calida, craft a new contract that is really favorable to public, to government. Bigay mo sa kanila, this is the amended contract. Accept it or nothing doing. Pero itong siguro, hahabulin ko talaga sila for economic sabotage. You know that, Ayala, they do not pay hanapin mo nga si Ayala kung saan. Puntahan ko. They do not pay corporate income tax. Ang corporate income tax, hinuhulog nila doon sa tao. Part of the binabayad mo sa tubig. Yung water treatment, they've been collecting
for years to treat the water before it flows to the Manila Bay. Matagal na yan, anak ka ng putang ina niya. Walang water treatment, mga animal kayo. Mag-usap tayo ng tag-isang sampal kayo sa akin, maniwala kayo. Patikim ko sa inyo, pakita ko sa Pilipino paano magsampal ng mga milyonaryo, bilyonaryo. Let's say kayo. Unahan ninyo ako, patayin ninyo ako, o puta na papatayin ko kayo. Sigurado yan. Inano ninyo ang Pilipino eh. Biro mo tubig niya, andoon sa contract, the Republic of the Philippines has been reduced to an artificial being because it will not, for purposes of this contract, this government is only addressed as government. Walang Republic of the Philippines, government of the... Tignan mo talagang, kung Pilipino ka, papayag ka ng ganun? You think that you can really afford to bargain away the dignity of your country? At saka yung ating tubig nilalagay nila not as a natural resource but a commodity. Papaano yan? Tubig, kailangan ng tao, it's lahat ng yun ang tinitira nila, electric, tapos itong tubig. It's in the hands of the oligarchs who are a bunch of the son of a bitch. Hindi ako pwede nitong ganito. Yung ABS-CBN, yung bunganga ng inyong interest, they protect you. ABS-CBN has been a protector of your vested interest. Na kayo ngayon, mag-renew kayo ng contract. Ilan silang senador dito ngayon na nagbayad sa inyo na hindi ninyo pinalabas yung kanila. Una nilabas ninyo yung Catrillanes, yung using the children of a propaganda of theirs. Ako, naghingi lang ako kasi nagkapera lang ako nung nag-hit ako ng 32. Tinanggap ninyo ang 2 million ko. Niwala yung sabi, Rod, hindi pwede kasi gano'n. Hindi lang ako ninyo gano'n. Chase Escudero, lahat sa Congress. And you want us to bow down to your wealth and money and influence? Well, not with this administration. I am for the people and I will kill for the people. Wala tayong dyan. Buisit kayo. Kaya hindi ako pumupunta yung mga party-party ninyo. When you give me gifts. Bakit? Kailan ako nagsuot ng relo ng... Ilan kayong ito? Pati yung si Kim yung sa 38. Yung sa tax sa sigarilyo. You gave me a golden gun, gold-plated, 45. Mabuti hindi ko tinanggap kasi yun talagang ipapatay ko sa iyo, putang ina ka. Huwag mo akong bigyan para akong bata. O sige, okay na. Ito, may gold. Luko-luko ka pala. Hindi mo ako mabili. Sa totoo lang. Not with all your money. Alam mo bakit? Ang kaluluwa ko binili na ni Satanas. Sabi ni Satanas, tama na ha. Bayad ka na. May kwarto ka na dito sa impyerno. Kasali mo yung, ang kakwarto mo yung mga putang inang yung mayaman sa Manila.
Hindi tayo pwede ito. Popotokin ko tayo. I said, I repeat, I am ready to go down, whichever you like it. I have no illusions about the presidency. If God would allow me to complete it, fine. But if my destiny says that it is only up to what time, at God's choosing, fine. Let us stop this fucking business of milking the people. Yung 3 million nga nung dagdag, nagkagagulo pa kasi nakunan tapos it was explained. Biro mo dito magbayad, we paid already 3 million. Then there's another for interfering. Diyan nakalitsi. We cannot interfere. We cannot increase or decrease the rates because that would be interfering. And if they cannot deliver the water on a pretext that it was government's fault, o kung may bagyo, nasira yung mga, hindi tayo makadeliver, pati ang bagyo, yung force majeure, an act of God. Wala akong nakita doon sa kontrata. I hope I misread some. Pati yung act of God kasali, yung force majeure. Kagaya ngayong typhoon, pag may nasira dyan, bayad tayo. Mga buang-buang pala kaya. ABS, i-publish mo yan ng husto nga. Kung gusto mong maawa. Kayong mga network, do you know what? All that I ask is the truth and fairness. If the truth would destroy me, go ahead, be my guest. Yung mga anak ko, kung may rinig kayo na kinakausap dito, mayroon na, then let it out. Let the human frailty out. Wala kasi yung mga anak ko, hindi yan, mga santo. Lalo na ako. Puro korupsyon, putang ina ninyo, suluhin ninyo. Butit na timing, salamat ang I had a good crowd today. And if that Ayala and Pangilinan are your friends, kindly tell them na hindi man ako lumalabas. Totoo lang, hindi ako lumalabas sa Manila. Pero pag na may nagyaya sa akin, yayain ako ni Buong Rebilla na magkain doon sa Japanese restaurant. Shangri-La, pag mag-abot, baski ilang bodyguard mo, putang ina. Mukha mo, putang ina. Kaya kong gawin yan. Totoo. Ginagawa ko at nakakalusot naman. Baka dito this time, hindi na ako makalusot. Pero, I'll try. Ganon lang yan. So at least alam ninyo yung puso ko. I will work on this. Mr. Senate President, alam na, magka-diferensya tayo sa politika, walang problema yan. Pero ito, if you cannot join, I hope that you'd look at it with a very open mind. Piyara ito talaga ng tao. Pilipino. Kaya tayo hindi iwaman eh. Hawak talaga nila. Hindi ako sabihin na masisira daw tayo, we become a pariah in the international. So what? Walang pakialam dyan, pariah. Di sirain ko sila dito lahat. We start from the beginning. Nandiyan naman si Villar, nandiyan naman si karaming mayayaman ninyo. Go and start to
develop businesses. I'm sorry to be using cuss words, epithets. So ganun ako pag magalit. Sabi ko nga, dinala ko kasi ang pagka-mayor ko dito. Dapat iniwan ko. Pag iniwan ko yung pagka-mayor ko doon sa Davao, walang mangyari sa bayan na to. Wala, puro ano lang. Hallelujah. Hallelujah. At least tayo. At least they remember our time, our generation. We may not succeed, but at least sinabi ko ang totoo sa bayan para sa tao. Maraming salamat po.